My heart, we please sing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Thank you, Jesus. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makaupo na po tayo. So, can we declare this? Lakasan niyo po. Go! And love. Amen. Ramdam niyo po ba yan? Sa araw-araw? Amen. Kung kapag sinasabi niyo po ay nararamdaman ng inyong puso. Na mahal kayo ng Panginoon, na pinagpapala niya tayo at sobra pong we are highly favored sa ating Panginoon. Amen ba yun? Yan. So, ang dami po nating bisita ngayon. Si Brother Erwin. Si Brother, ano nga pangalan ng pangalan ko yan? Henry. Brother Henry, welcome sa Destined for Greatness Church. At then, welcome din po natin ulit si Sis Geraldine, di ba? So, nandito din po siya. Sino ba? Si Brother Jojo, si Sister Jen, at si Sister Mimi. Yan, may kapangalan ng ating Mimi baby. Di ba? Palakpakan po natin sila. I believe po na hindi po ito, kumbaga, hindi lang po nagkataon na nandito kayo, but it is yung divine appointment ng Panginoon sa inyo para po ma-encounter niyo po siya. Amen po ba yun? Amen. Amen. Sa lahat po ng pumunta kasi po nagkaroon po kami ng revival. So, doon po talagang na-revive po yung iba, ewan ko sa iba. Pero I believe na mas lalo po tayong napalapit sa ating Panginoon, mas lalo po tayo, alam niyo po yung pananampalataya natin ay mas lalo pang nag-increase, di po ba? At yung relationship natin kay Lord. So, gusto ko pong magtawag na kahit dalawa lang na mag-testimony kung ano po yung naramdaman nila nung revival. Nung naintindihan na nila kung ano ang ibig sabihin ng revival. So, sino po ang matapang na pwedeng pumunta dito sa harap? Kahit ano lang po, 2 minutes lang. Brother Dom. Huwag po kayong magturuan. Kung sino po yung willing. 2 minutes. Yan. Yan. Mahal number 7. Hello. Magandang hapon po sa inyong mga kapatid. Yung asawa ko. Hindi malaman yung gagawin, baka ako ano sabihin. Pero I'm blessed po. You're blessed. Mga kapatid. Dahil hindi ko akalain na yung revival na gagawin yung last night na gabi, sa last night doon sa outdoor namin. Nagbibilyar pa kami noon. Ngayon, tinawag kami, hindi pa rin. Sabi niya, pare, pantay ito. Hindi ko naman alam na ganun pala ka-importante yun. Napakahalaga para sa akin na revival na yun. Amen. Dahil sinasabi ito, I surrender my life to Jesus. Amen. Hindi ko nga alam kung paano ko ito ginagawa ngayon. Isa akong mahanginom dati. Pero blessed dahil isang beses na akong nakapag-inom ngayong puso. Dati, pwede araw-araw. At nung isa na nakikita ko sa sarili ko, hinawakan ko yung Bible sa bahay, binabasa ko. Sabi ni Mrs., hindi ako maniwala sa'yo. Nulungo ko lang daw siya, sabi ko, hindi. Maniwala ako na sa akin, hindi. Ginagawa ko ito, hindi para sa akin. Hindi para sa iyo, hindi para sa sarili ko at para kay Jesus. Yes. Amen. Amen. Saka gusto ko yung pray kay Jesus na mapagtapos namin yung pag-aaral ng mga anak namin. Yes, amen. Higit sa lahat, matulungan ko palalo ang mga magulang ko. Sa part niya, sa part ko. At lubos kong pinagpapasalamat kay Lord. Si Mrs. may kaunting pagbabago sa buhay. Yes! Salamat sa inyo. Sa Diyos po. Wow, amen. Alam niyo po, kapag si Lord po talaga yung kumilos, hindi po talaga tayo makakahindi. Or alam niyo po magiging matapang ka talaga kapag ang Panginoon na yung nakaupo sa puso mo. I-declare mo talaga kung ano yung goodness niya. Amen po ba yun? Amen. Mayroon po ba? Isa pa. Sino gusto niya akong magtawag? O gusto niya? Ikaw na pa. Yan. Magandang pastapalang hapon po sa atin lahat. Yung sa akin ng pagpapasalamat, hindi lang sa akin, pati po sa iba. Nakaka-bless po nung nung nag-outdoor fellowship kami. Yung revival di talaga namin naiintindihan masyado. Nung una, isa rin po kami doon sa
tawag ito, yung ano doon, disagree kami doon sa ganong revival. Naramdamin namin reklamo. Pero pagdating doon, iba yung naramdaman ko. Kasi po, minsan sa ating mananampalataya, dumaranas po talaga tayo ng panlalamig. Pero noong time na yun, yung revival na naranasan ko po, talagang na-revive din po yung aking heart. Kasi po, ni-remind ako ng Lord na whatever circumstances pa sa buhay natin, yan nakapag-indis ako biyaya ng Lord. Dati wala talaga ako lang, ang maliligaw po yung magtatanong sa akin kung saan mga straight go. Gano'n na. Gano'n na tayo. Kasi biyaya ng Lord yun, talagang bibigyan tayo ng katulungan ng ating Panginoon. At gusto ko pong pasalamatan ng Lord na sa buhay po ni Sis Dory. Dahil po nakita ko po yung talaga yung spirit na sabi ko sa kanya, relax ka lang, hayaan mo ang Lord na magpaubaya ka, tanggapin mo yung Spirit, Holy Spirit ng Lord na pumasok sa puso mo. At praise God kasi po, tinanggap niya ang Lord ng araw na yun. Amen! Nagpapasalamat po ako. At saka hindi ako makapaniwala. At minsan po talaga, mapanghusga tayo, no? Yung itsura niya, gano'n yung itsura ng ganyan. Parang hindi siya seryoso. Mga itsura maya, makilala ko ni mga itsura maya. Pero akala mo hindi sila seryoso. Pero alam niyo, ang lalim niya mag-pray. Kaya alam niyo na ano talaga ako, nabibless ako. Tsaka isa pa kay Ate Gina na nakabless. Kasi yung ang lalim pala ng niya, nung hindi pinagugutan ang lalim po ng lumalalim po sila. Nabibless po talaga ako. Dahil every na kami Bible study, ang lalim niya, sabi ko kay si Ay kasi Bax po talagang namin yan, ang tawagan namin. Sabi ko, Bax, si Ate Gina nakaka-bless. Talagang habang tumatagal, lumalalim siya, tapos meron na din siyang verses na binibigay, sinasabi. Nakakatuwa po si Ate Gina. Sabi ko, tuloy lang tayo, kahit na minsan magdadalong isip. Tayo kasi dito, hindi po tayo dito tinawag para palitan yung religion natin, yung ating practices, yung ating mga kinagisnan, kundi para magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. At saka ako, hiya po ako talagang tumayo ng mga kasi po, sa kain ko na matigas na putol pa yung ipin ko, kaya ako hindi po ako tumatayo. Pero na-revive po ako ng Lord. Siguro po, talagang nagpapasalamat kami, saka hingi na rin po kami ng sorry doon sa aming gano'n kami, disagree kami ng gano'n. Pero marami pala. Yun nga, yung plano ng Lord na tao, hindi nasusunod. No? Pero yung plano ng Lord, mas better, mas mabuti, mas maganda, at mas may kapayapaan. Tsaka hindi lang po, maraming salamat din po sa buhay nila. Nakita po namin kila Paring Dogs, kila Sis Lynn. Maraming po salamat. Lahat po ay naribay po talaga kami. To God be all the glory. Amen! So, maraming salamat Sis Luz at saka kay Brother Doms, di ba? So, sa susunod po, akala nyo, sa susunod na linggo, meron pa po ulit. Amen? Hindi, mag-testimony. Kaya maghanda na po kayo. Di ba? So, ayun po, napaka-good po ba ng ating Panginoon? Sobrang mabuti po ba si Lord? Amen. Amen. Di ba? So, alam niyo po, siyempre, dahil po no turning back na tayo, di ba? We have decided to follow Jesus. No turning back po yung natin, yung team natin. So ngayon, ano po ang gagawin natin kung hindi na tayo mag-turning back? So kailangan, ano pong gagawin? Keep moving forward. Hindi na po Backward. diba? Pag naglalakad ka po, hindi naman po pwedeng tingin ka ng tingin sa likod. Kasi madadapa ka eh. Diba? Pero kapag po naka-straightforward, naka-focus tayo sa ating Panginoon, alam niyo, mas lalo pong mas magiging maayos yung buhay po natin. Kapag si Lord ang sentro ng ating buhay. Alam niyo po si Apostle Paul, ang example ko po talaga dito ay si Apostle Paul. Isa po siyang the greatest apostle. Di po ba? Kasi ang dami niya pong sinulat na book sa Bible. And siya po, persecutor po siya ng mga ng simbahan, persecutor po siya ng mga Christians, di ba? Pati yung pagkamatay ni Stephen, isa po siya sa nag-agree na batuhin siya hanggang sa mamatay siya. Pero one time na nung papunta siya sa Damascus,
Di ba na-encounter niya po ang ating Panginoong Jesus. At dahil po sa liwanag, nabulag po siya for 3 days. Di ba? Pero dun sa pagkakabulag niya po kapag kakabulag niya yun, nalaman po niya yung katotohanan about sa ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo po, sabi ni Jesus nung naglalakad siya, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi niya, di ba? Ngayon kasi ang pangalan niya noon, Saul pa. Ano po siya under the law. Isa po siyang Pharisee. Matalino po siya. Kailangan po, talagang ipapatupad niya po ang law. Pero nung nagkaroon po siya ng encounter sa ating Panginoong Jesus, nabago po yung kanyang buhay. Di po ba? Pero dito po natin maiintindihan din na kapag binago ka ni Lord, hindi rin talaga, di ba ito yung naririnig ko, bakit ganoon? Pag naging Kristiyano ako, mas lalong dumami yung problema. Di ba? Kasi doon po matitest talaga yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung susunod ba talaga tayo sa Kanya, kahit na anong mangyari. Aatras ba tayo? Kasi ang dami pong naranasan ni Apostle Paul. Alam niyo po ba yun? Yung sa 2 Corinthians 11:24, sabi po doon, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Latigo po. Nilatigo po siya 40 times minus 1. Eh di 39, di ba? Marami pa rin yun. Di ba? So 3 times I was beaten with rods. Sabi pa niya. And once I was stoned, 3 times I was shipwrecked. Pero basahin niyo po yung sa 2 Corinthians chapter 11. Mababasa niyo po dyan kung paanong naghirap si Paul sa journey niya para lang masunod ang ating Panginoong Jesus. So, lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong journey, may kanya-kanya po tayong circumstances sa buhay natin. But then, ang tanong dito, wala po ba talagang atrasan? Amen. Di ba? Amen ba yun? Amen. Walang atrasan kahit ano pa ang maging circumstansya ng buhay natin. Bakit? Kasi in every end, mayroon at mayroong pagpapala na ibibigay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, ito po. Ang text po natin, kaya po ito sinabi ni Apostle Paul. Di ba? Sabi po dyan, brothers and sisters, I do not regard myself as having taken hold of it yet. Hindi ko pa sabi niya na kumpleto yung journey ko, sabi niya. But, one thing I do. Ano po sabi? Forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Di po ba? Ito po sinabi ni Apostle Paul na, ano ba yung sabi niya sa akin? Sige, Lord, kakalimutan ko yung mga ginawa ko noon. Kasi, alam niyo po, talagang yung kung tutuusin po, talagang pwede niyang i-condemn yung sarili niya para hindi magpatuloy Kasi isa po siyang persecutor, di ba? Saul the persecutor. Pero, naging Paul the preacher po siya. Amen po ba yun? Sino bang gusto maging preacher dito? Amen. Amen, di ba ba? Lahat po tayo. Hindi naman po yung preacher na nakatayo lang dito. Yung preacher po din po na nakakapagbahagi ka ng salita ni Lord kahit sa mga kaibigan mo. Alam niyo po, pag nagsasalita po tayo sa mga friends natin, nag-share tayo ng kanyang salita, nagpipreach na po tayo noon. Kasi sinasabi po natin yung gospel, yung katotohanan, yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. Diba? So, yung story ni Paul, it reminds us na yung alam niyo po, kahit na yung pinaka-masama na ginawa natin ay pwedeng gawin ni Lord na greatest testimony natin. Amen po ba yun? Kasi tingnan niyo po si Paul talagang pinipersecute niya Kalaban kung tutusin nga, nilalabanan niya ang Panginoon talaga kasi pinipersecute niya yung church, yung mga Christians, but then, ginamit po siya ng ating Panginoon. Kaya kahit ano pa po yung sitwasyon natin ngayon, kahit sino ka pa, pwede kang gamitin ng Panginoon for His glory and for His honor. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, yan po yung main text natin. Then, sabi po dyan sa 14, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, ibig sabihin po, kailangan magpatuloy. Di ba? Nagsabi niya si Apostle Paul. Kasi, kung tutusin talaga, hindi siya makakapagpatuloy kung titignan niya yung nakaraan niya. Kasi nandun yung condemnation na, Lord, hindi ako naging mabuti sa iyo Lord, bakit ako yung gagamitin mo, isa akong persecutor? Bakit ako yung magsusulat ng libro mo
hindi naman ako maayos noon sa'yo. Di ba? Ganon din po tayo minsan. Sinasabi natin kay Lord, mayroon pa akong isang kaibigan, sabi niya, magsisimba lang ako kapag maayos na yung buhay ko. Di ba? May mga ganon po tayo eh. Pero alam niyo po, hindi eh. Kailangan lumapit ka kay Lord para maayos yung buhay mo. Kasi sino mag-aayos ng buhay mo? Ang Lord mismo. Amen po ba yun? Amen. Diba? Ayan, ayan. Ang theme po natin, once you've decided to follow Jesus, don't look back. Keep moving forward in faith, purpose, and perseverance like Paul did. Amen po ba yun? Amen. Keep moving forward po tayo. Amen. Hindi na tayo liliko. Amen. Sigurado po kayo. Amen. Yan. So, introduction po natin. Yan. After saying no, turning back. Lakasan nyo nga po. No turning back. The next step is to keep moving forward. Amen? Alam niyo po kasi, kaya keep moving forward. Kasi di ba may natatamnan tayo ng salita ni Lord eh. Ngayon kapag hindi po natin ginamit ang salita ni Lord sa buhay po natin, kapag hindi po natin in-apply, di ba sabi ng iba, walang silbi yung salita ni Lord pag hindi mo in-apply? Hindi po, baliktad. Wala kang silbi kapag hindi mo in-apply ang salita ng Panginoon. Wala kang silbi kung hindi mo ipapamuhay ang salita ng Panginoon. Amen po ba yun? Kasi po ang salita ni Lord, laging may silbi yan. Laging may value yan. Tayo po yung mawawalan ng value kapag hindi po natin sinunod ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Yan, ang title po natin, Keep Moving Forward. Kung yung nakaraan po is no turning back, no turning back. Ngayon po, keep moving forward. Amen? Amen. Ang una po nating point, kasi po si Paul, ito po yung una niyang ginawa. Forget what is behind. Dapat po kalimutan na natin kung ano yung nakaraan. Hindi po yung kakalimutan mo na parang hindi siya nangyari. Alam niyo po kasi, yung hindi maganda na tayo ay namumuhay sa ating nakaraan. Hindi po tayo makakamove forward kung laging yung nakaraan po ang sinusunod natin. Amen ba yun? Hindi po natin makikita ang ginagawa ng Panginoon kapag po laging ang nakaraan ang tinitingnan po natin. And sabi ko nga po sa inyo, hindi po natin maibabalik ang nakaraan na. Di po ba? Tapos na po yun eh. Yung hindi mo na po siya maibabalik. At alam niyo po, ang pinaka-good news po dito, yung nakaraan na yan, na may nagawa kang kasalanan o anuman yung nagawa mo, pinatawad na yon ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kasi ganun po ginawa ni Paul eh. Di ba? Alam niyang pinatawad siya ng Panginoon, kaya sinabi niya, kakalimutan ko na yung nakaraan. Di ba? Amen po ba yun? Sabi po sa Philippians 3:13, diyan po natin kinuha yung ating first point, forgetting what lies behind. Kalimutan po natin kung ano ang nakaraan na dahil hindi po natin ito maibabalik na. Ang sabi po sa Isaiah 43:18. Sige nga po, basahin nga po natin. Forget the former things. Do not dwell on the past. Tama? Amen. Forget the former things. Klarong-klaro po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat kalimutan mo na yung mga nakaraan, yung mga nangyari na, kasi never mo po na siyang maibabalik. Amen? Amen. Paul one soul persecuted the church violently, but after encountering Jesus, he let go of his past mistakes. Di po ba? He did not allow guilt or shame to define him because he knew he was forgiven and made new in Christ. Bago na siyang nilalang nung tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus. Lahat po ba tayo tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus? Amen. So, ibig sabihin, you are a new creation. Tama po? Amen. At sabi po dito sa next na verse po natin, sa 2 Corinthians 5:17, gusto ko nga po na i-memorize nyo yan eh. Yan po yung nagpapatunay talaga that if you are in Christ, you are a new creation. Amen? Sige, basahin po natin. Therefore, if anyone is in Christ, He
He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Bagong nilalang na po ba kayo? Amen. Tayo! Pala, pati ako included, di po ba? If anyone is in Christ, kung sino ang na kay Kristo, sino po ang wala pa kay Kristo dito? Siyempre, lahat po tayo na kay Kristo na. Amen po ba yun? Di ba? Yung tingin niyo po sa akin eh. Di ba? The old has passed away. Wala na po yung dating tayo. Kaya nga po, nabibless ako kay Brother Doms. Yung sinabi niya na isang beses na lang siya uminom ngayong juice. So, alam niyo po, nag-step forward po talaga siya. Yung, alam niyo po, yung unti-unting transformation po natin ay sobrang malaking step po yan para magkaroon tayo ng mas malalim pa na relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen, di ba? Palakpakan nga po natin si Brother Doms. Ayan. Diba? Kahit mismo si Sister Che, alam ko po na mayroong pagbabago din po talaga sa kanya. Amen po ba yun? Palakpakan natin si Lord, diba? Kahit kay Sis Gina, kay Sis Doris, kasi alam niyo po, mas lalo na kay Sis Doris, kasi narinig ko po yung ano niya. Pero, wala bang may matigas na puso po ba para sa ating Panginoon? Wala, di ba? Palalambutin niya po talaga ang ating mga puso. Amen po ba yun? Amen. Di po sinabi niya eh, di ba, na I will give you a heart of flesh. Sabi ng Panginoon, I will remove from you your heart of stone. Sabi po niya sa Ezekiel 36:26. Kaya naman po, mas maganda po na malambot ang puso natin kaysa po matigas. Amen? Yan, life lesson. Do not let past failures or guilt hold you back. Huwag na po nating hawakan yung mga yung mga binibaby natin na mga past failures natin. If only sana kung ano lang sana kung sana tinayaan ko yung loto na yun, mayaman na sana ako ngayon, di ba? Kung sana ganito, kung sana ganun, di ba? Hindi na po natin maibabalik talaga. Amen ba yan? Diba? Sabi po dyan, God has forgiven you. Yun po yung lagi nating tatandaan na pinatawad na po tayo ng ating Diyos. Amen po ba yun? Kaya naman po yung mga past failures na yan, di ba sabi po nga natin, past, present, and future, pinatawad na po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Kaya naman po, ibigay din natin yung best natin para sa Panginoon. Kasi po, pinaka-best po talaga ang binibigay niya sa atin. Amen? Sabi po dun sa baba, you cannot move forward if you keep looking back. Amen, di ba? Kahit nga nagbibisikleta ka, subukan mo nakatingin sa likod. Di ba, tutumba ka talaga, di ba? Kahit po piloto, di ba? Kapag nasa aeroplano, matatakot ka. Di ba? Baka biglang bumulusok yan, di ba? So, alam niyo po, kailangan po, sa Kristiyano po talaga, dapat straightforward po talaga. Dapat naglalakad lang tayo na nakatingin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. Next, yan po yung next na ginawa ni Apostle Paul. Basahin po nga natin. Reach forward to what is ahead. Alam po natin, si Paul po, ang dami niyang naranasan. Pero ano po ang ginawa ni Paul? Nagpatuloy po siya. Hindi po siya nag-look back kung ano man po yung mga nakaraan niya. Kundi kahit na dami niyang naranasan, kahit na shipwreck siya, kahit na nilatigo siya, kahit na nagutom siya, nilamig siya, basahin niyo po doon, alam niyo po, nagpatuloy pa rin siya. Lahat, sabi niya, walang kwenta. Ang may kwenta lang ay yung nalaman ko kung sino ang aking Panginoong Jesus. Yun lang po yung sinabi ni Apostle Paul na walang kwenta ang bagay, lahat yan, kung wala po tayo relasyon sa ating Panginoon. So gustong-gusto niyo po ba na magkaroon ng mas deep relationship sa ating Panginoon? Amen. Mahina. Amen. Yan. So Philippians, yan po, dito po natin kinuha, di ba? And reaching forward to what lies ahead. Dapat po yan yung tinitignan po natin. Kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Isaiah 43:19, ang karugtong po ng 18 kanina. Sabi po dyan, See, I am See, doing a new I thing. am doing a new thing.
Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Alam po yung sinasabing wilderness and streams in the wasteland, na kahit po yung pinagdadaanan mo ay parang napaka-imposible sa tingin mo. Pero kay Lord, kayang-kaya niyang gamitin yan para maipakita yung bagong ginagawa niya sa buhay mo. Ngayon, kung lagi mong, di ba, forget the former things, ngayon, hindi mo kinakalimutan yung mga yun at nandun ka pa rin. Hindi mo makikita ang bagong ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Kaya ni, na may nagsabi sa akin na, kaya pala hindi siya lumilipat ng work kasi umamin siya sa sarili niya na may takot siya. Diba? So ngayon, hindi niya alam na parang pag pinapalipat na pala siya ni Lord, yun na yung bagong ginagawa ni Lord, dito ka para mas maranasan mo yung pagpapala ko. Pero dahil takot siya, hindi siya makalipat. Pero dahil sa revival, sabi niya, nawala na po yung takot ko. Mas lalo ko pong, mas makikita ko na ngayon kung ano yung plano ng Panginoon sa akin. Dapat pala, sumusunod tayo sa Kanya. Sabi niya gano'n, di ba? So yun po, no, kapag po may mga naririnig tayo, mga testimony gano'n, alam niyo po, mas lalo pong nag-i-increase yung pananampalataya natin. Amen po ba yun? Na si Lord, may ginagawa siya sa bawat isa sa atin, sa puso natin, nangungusap ang ating Panginoon. Amen? Amen. I am doing a new thing. Gusto niyo po ba yun? Na may ginagawang bago ang Panginoon sa buhay niyo? Kahit na yung maliit lang. Di ba yung makapagsimba ka lang always, every Sunday, napakalaking bagay po yun. Para po mag-step forward tayo. Amen po ba yun? Kaya nga po yung mga nandito, alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, hindi aksidente na nandito po kayo, kundi divine orchestration ng Panginoon para po malaman nyo, marinig nyo yung kabutihan niya para po sa ating lahat. Amen? Yan. God is always doing something new in your life. Pero hindi natin yan nakikita kapag nakafocus po tayo sa mga problema, kapag nakafocus po tayo sa finances, kapag nakafocus po tayo sa sakit. Hindi po ba? Pero dapat, ang focus po talaga natin para makita natin yung bagong ginagawa ni Lord ay si Lord lang. Kumbaga yung mga napagdadaanan po natin, ibigay natin lahat sa ating Panginoon. Bakit? Kasi siya lang po yung makakasagot nun. Siya lang po yung nagmamalasakit sa atin ng tunay. Amen po ba yun? Ipinagkakatiwala niyo po ba lahat kay Lord? Amen. May po dyan, Paul focus on his calling instead of his past failures. Ano po, di ba? From persecutor to preacher ang ating apostle Paul. Amen po ba yun? Yung pong pagtayo lang dito ni Brother Doms, napaka-malaking step forward po yun, di ba? Moving forward. Kasi po, sabi nga po nila, hindi sila nakakapagsalita talaga sa harap eh. Pero alam niyo po, next time, kakanta na po yan dito. Magduduet na po yan sila ni Sister Che. Di ba? At next po, kakanta rin po dito si Brother Wendell. Amen? Yan, di ba? So, lahat po tayo may ginagawa ang ating Panginoon. Ang importante lang po dito talaga is yung willingness natin to obey the Lord. Amen? Your best days are ahead of you in Christ. Amen. Naniniwala po ba kayo? Na yung best days niyo po are ahead of you. Kumbaga, nandyan lang sa harap natin. Amen po ba yun? Di ba? Alam niyo po, ganun po kagrabe ang ating Panginoong Jesus kapag you are in Him. Kapag po si Lord ang nananahan sa atin, yung best days are ahead of us. Amen? Yan, sa Philippians 1:6, ang sabi po dyan, sinulat pa rin po yan ni Apostle Paul, ang sabi, and I am sure of this, sigurado ako dito, sabi ni Apostle Paul, that He, sino po? Ang ating Panginoon says, who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Lahat po tayo, may inumpisahan ang ating Panginoon. At siya rin po ang kasama natin para makomplete po natin yung ating race. Amen po ba yun? Hindi po tayo, kumbaga, inumpisahan ni Lord, sige, gagamitin kita, sasabihin niya sa'yo, di ba? Hindi kanya po iiwanan doon, kundi laging-lagi kanya pong sasamahan. Amen po ba yun? Di ba? Kaya nga po sabi niya, fear not, for I am with you, be not dismayed, because I am your
God, di ba? Huwag tayo ma-discourage, huwag tayo madismaya, sabi niya, dahil nandyan siya palagi wherever we go. Di ba? Ano po ang meaning ng Emmanuel? The Lord is with us. That God is with us always. Di po ba? Amen po ba yun? Kasama niyo po ba lagi si Lord? Alam niya po ba yung nararamdaman niyo ngayon? Alam niya din po ba kung ano iniisip niyo ngayon? Amen. Amen. Yes. Wala po tayo matatago kay Lord, di ba? Amen. Amen. So kapag inaantok po kayo, alam din po yun ni Lord. Amen. Diba? Kapag may iniisip po kayo, kapag sinasabi, nagugutom na ako, alam din po ng Panginoon yun, di ba? Kapag naiinom ka na, alam din po ng Panginoon yun. Never po na walang, kumbaga, wala po talaga tayong maitatago sa ating Panginoon. Lahat po ng thoughts natin, lahat po ng nilalaman ng puso natin, ng isip natin, alam ng ating Panginoon. Di ba minsan sabi nila, parang nakakatakot naman na alam ni Lord lahat sa akin, hindi pala ako makakapagtago. Pero alam niyo po, para sa akin, mas maganda na alam niya lahat. Kaya dapat, tumakbo ka sa Kanya lagi. Di ba? Maging confident ka na pumunta kay Lord kasi kilalang-kilala ka niya at kayang-kaya niyang i-answer lahat yung mga panalangin mo, yung kahilingan mo. Amen po ba yun? Amen. Yan. Life lesson, stay expectant. Dapat po, yung lagi nakikita mo na mayroong ginagawa ang Panginoon sa'yo. God is not finished with you. He is doing a new thing in your life, bigger than anything you've left behind. Alam mo po, yung iniwan natin, yung mga nakaraan natin, sa akin po, dami ko pong nakaraan din. Hindi rin po ako marunong magpatawad dati. Lahat ko yan. Talagang grabe din po yung naranasan ko. But then, nung una, hindi ko nakikita yung plano ni Lord sa akin. But then, nung nag-focus po ako kay Lord, sabi ko, Lord, ano ba talaga yung plano mo sa buhay ko? And true enough, to God be all the glory, na hindi ko po ini-expect na magiging pastor po ako dito. Alam niyo po, nag-aral ako not to preach, para lang po madagdagan yung kaalaman ko. Yun po talaga yung sa akin, yung plano ko, para lang po ma-deeper pa yung relationship ko kay Lord. Pero, hindi ko po akalain na si Lord may iba siyang plano sa akin at sa ating lahat. Amen po ba yun? Kaya nga po tayo magkakasama ngayon kasi po kasama po kayo sa plano ng Panginoon. Amen po ba yun? Good po ba si Lord? Palakpakan nga po natin. Diba? Sino ba naman ang mag-aakala kahit sa ating Gemma, hindi yan nakakapag-worship lead dati? Diba? Yung iba pong mga tumatayo dito, si Sis Ayet, diba? So sa susunod po, mas marami pang tatayo dito. Amen po ba yun? Amen. Next! Yan po. Ano po yan, sabi? Ilakasan nga po natin. Yan. Press on. Diba? Move forward. Keep moving forward na nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Dapat siya po ang tinitingnan natin, hindi yung dito sa mga tao. Amen. Kapag nakatingin po tayo sa tao, hindi po tayo magpapatuloy. Siguro alam niyo na yung kwento na sabi ng isang member, Pasara, hindi na po ako magpapatuloy kasi yung mga tao dito nagsiselfone, hindi man ako makakonsentrate na nakikinig sa'yo, may mga nagchichismisan, ganyan. Sabi niya, di ba? Kasi nakatingin siya sa tao. Sabi ngayon ng pastor, kumuha ka ng isang basong tubig. Sino po yung nakarinig na dito? Kumuha ka ng isang basong tubig, sabi niya, at umikot ka sa loob ng church. Siguraduhin mo na walang matatapon. Sabi niya gano'n. So ngayon, sinunod niya yung pastor. Di umikot siya na siyempre nakakonsentrate siya sa baso para walang matapon. Ngayon, yan, pastor, nagawa ko na po yung pinapagawa mo. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, may napansin ka ba sa mga kapatiran? Wala na, di ba? Bakit? Bakit wala ka nang napansin? Kasi nakatutok ako dito sa baso dahil baka may malaglag na tubig, di po ba? Pero yun, ganun din dapat. Sabi niya, na ang focus mo lang ay ang Panginoong Jesus. Hindi yung mga taong nandito. Yung mga taong nandito, kung nakikita mo sila, dapat maging pagpapala ka sa kanila. Amen po ba yun? Di ba? Mas encourage mo sila. Kung ikaw yung nakakaalam ng mas makakabuti, gamitin mo yung buhay mo. At yun ang gusto ni Lord din, na gamitin ang buhay mo para maging pagpapala sa iba. Amen po ba yun? Gusto po ba natin maging pagpapala sa iba? Amen. Hindi po natin i-down, kundi mas lalo po natin i-lift up
Di ba, magpanalanginan tayo, magtulungan po tayo. Yun po yung nais ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Yan. So press on with your eyes on Jesus. Sabi po sa Hebrews 12:2, sabi po, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Alam niyo po, iniisip ko po ito looking unto Jesus. Kapag po si Jesus Christ, nung pinarusahan na siya, paano po kung nag-look back siya? Eh di wala po tayo. Bago to hell po tayo lahat. Paano po kung, bakit ko ba isisip tong mga taong ito? Masyado silang mapagmataas, masyadong mga pasaway, di ba? Alam niyo po, sabi ko, Lord, kung nag-look back ka pala, kung ang tinignan mo ay yung mga kasalanan namin, lahat po kami bound to hell. Lahat po tayo pupunta sa impyerno. Wala pong makakwalify ni isa sa atin kung ang ating Panginoong Hesus ay nag-look backward. Tama po? Kaya nga po si Jesus, alam niyo po, talagang ang focus niya lang po ay para i-obey ang ating Panginoong Diyos Ama para maibalik po tayo sa Kanya. Amen po ba yun? Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoong sa ating lahat. Kaya nga po, when you see the cross, makita mo dyan kung gaano kakamahal ng ating Panginoon. Makikita mo dyan kung paano yung precious blood niya ay dumanak para lang mapatawad ka, para lang yung ma-qualify tayo sa lahat ng pagpapala, ma-qualify tayo sa lahat ng mga ino-offer ng ating Panginoon. Kasi nga sabi po, di ba, lagi niyo po narinig sa akin to, as Jesus is, so are we in this world. Amen po ba yun? Kung ano ang na kay Kristo, ay nandun din po, nasa atin din po. Amen po ba yun? Bakit? Because we have the righteousness of God in Christ Jesus. Siya po ang nagbigay sa atin ng katuwiran para po makalapit tayo sa ating Diyos Ama. Kasi kung wala po ang righteousness ng ating Panginoong Hesus sa atin, as a gift na tinanggap po natin, hindi po tayo makakalapit sa ating Diyos Ama. Dahil ang tinitignan niya po sa atin ngayon, ay yung righteousness ng ating Panginoong Hesus na nakabalot po sa atin. Amen po ba yun? Amen. Kaya nga po, we can come boldly to the throne of grace because of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Yun po, ganun po kabuti, ka-faithful ang ating Panginoon. Na kumbaga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para lang po maibalik tayo sa ating Diyos. Amen po ba yun? Kaya naman po ngayon, we can, di ba? We can come boldly na lang sa ating Diyos Ama na tumawag tayo sa Kanya, na magsabi tayo kung ano yung gusto natin. Minsan nga, kahit nasabihin mo pa kay Lord na, Lord, bakit naman ganito yung ginagawa mo sa buhay ko? Bakit ba, hindi na ako makamove on dito, di ba? Pero alam niyo po, gustong-gusto pa rin po yun ni Lord. Bakit? Kasi lumalapit ka pa rin sa Kanya. Di ba, siya pa rin yung pinagkakatiwalaan mo kahit na mayroon kang pinoproblema. Amen? Di ba, ganun po kamahal tayo ni Lord. Pinapakinggan po niya bawat daing po natin. Lahat po yan na nararanasan natin, alam na alam po ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. Paul relied on God's grace, not his own strength. By keeping his eyes on Jesus, he found the power and direction to continue pressing forward. Amen po ba yun? So si Paul po, alam niyo po, kaya po siya nagpatuloy because of the grace of our Lord. Amen po ba yun? Dahil po alam niya, sabi nga po dun sa kanina sa 2 Corinthians 12 yung share po ni Pastor Ates, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kaya nga po kapag nangihina ka, Lord, let your grace fall on me. Di po ba? Sino po ba ang grace? Alam niyo po ba kung sino ang grace? Ang ating Panginoong Hesus mismo. Amen po ba yun? Di ba siya po ang grace natin, ang ating Panginoong Hesus mismo. Di ba? Kasi nga yung kanta na I see grace, di ba? I see grace. Sino ang tinitignan niya? Ang ating Panginoong Hesus. Siya po talaga ang grace na nananahan sa atin, di ba? Siya po yung nagsusupply sa atin. Wala po tayong kakayahan, pero
ang ating Panginoong Jesus, sobra po yung binibigay niya sa atin. Kaya nga po sa akin, ang isa pang kaya ako nakapagpatuloy pa, kasi hindi ako nakatingin sa sarili kong kakayahan. Alam niyo po doon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Ang kalakasan po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Yan, life lesson. Keep your eyes on Jesus. And sabi diyan, grace gives you the strength to move forward victoriously. Are you victorious? Amen. Victorious po ba kayo? Amen. Mas lalo po nang galing tayo sa revival. Are you victorious? Amen. Pressing forward na po ba tayo? Amen. Keep moving forward po ba tayo? Amen. Hindi na po tayo, yung bang pagka may konting ano lang, hindi na tayo yung mag-move backward. Di po ba? Dapat po laging straightforward. Amen po? Amen. Dapat po lagi tayong yung sa Panginoon po, laging siya na lang po yung nakikita natin dapat sa buhay po natin. Amen po ba yun? Kaya po yung kung ano man po yung mga bagahe na nasa inyo ngayon, bigay po natin lahat kay Lord. Release everything to the Lord. Surrender your life to Jesus. Amen po ba yun? Amen. Surrender everything to the Lord. Bakit? Kasi mahal ka niya and He wants the best for you. Amen po ba yun? Naniniwala po ba kayo na gustong-gusto ni Lord yung pinakamabuti sa buhay mo? Amen. Oh, ay sis, lang yung makakatanggap ng pinaka-best. Siya lang yung nag-amen. Di ba? Alam niyo po, lahat po tayo, may pinagdadaanan po tayo. But then, alam niyo, kasama natin si Lord in every step. Nandyan po ang ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. So, conclusion. Basahin po natin. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, ang titingnan po natin ay kung ano yung prize na ibibigay sa atin ng Panginoon. Gusto po ba natin mapunta sa heaven? Amen. Gusto po ba natin makasama si Lord? Amen. Pero hindi pa muna ngayon, ha? Huwag mo na. Diba? So, I press on toward the goal for the prize. Diba? Yung prize na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Dapat dyan po tayo nakatingin. Kaya nga po, dapat si Lord lang po yung maging sentro ng ating buhay. Dapat po, sino ang priority natin dapat? Si Lord, di ba? Sino dapat yung una nating pagsasabihan ng problema? Bakit si Lord? Kasi hindi ka niya chichismis. Di ba? And 24/7, nandyan po ang ating Panginoon. Available po siya. Kahit na saan ka pa. Sabi ko, kahit nasa trono ka, Great White Throne, nandun ka, pwede ka pa rin tumawag kay Lord. Kahit nasaan ka, nasa subway ka, nasa bus ka, si Lord po 24/7 na available para sa atin. Alam niyo po, di ba sa Pilipinas ngayon, kahit sa ibang bansa, yung lindol, di ba? Kahit yung kapatid ko, nasa Mindanao din po sila, yung isa kong kapatid nasa Baguio, and lahat po yan nakaramdam po talaga sila ng paglindol. Alam niyo po, ang prayer ko talaga is to, yung iprotektahan sila ni Lord. Kasi wala po talaga tayong kakayahan na protektahan sila. Si Lord lang po ang makakapag-ingat po talaga sa kanila. Kaya nga po, di ba, gamitin po natin yung buhay natin para iparanas sa kanila yung nararanasan po natin mula sa ating Panginoon. Huwag po natin ikahiya ang salita ng ating Diyos. Amen po ba yun? Maging preacher po tayo. Kagaya ni Apostle Paul, from Saul yung nag-condemn siya ng mga pero ngayon po siya ay naging preacher. Ganoon din po yung gusto ni Lord na gamitin niya ang buhay natin for His glory and for His honor. Pinagpipray po ba natin lahat yung pamilya natin? Amen. Diba? Si Lord lang po ang sandigan natin. Wala na pong iba. Tanging siya lang po ang makakapag-ingat sa mga anak natin, sa mga lahat, sa mga magulang natin. Kaya naman po, lumapit tayo kay Lord. Keep pressing forward. Amen po? Amen. Yan. Paul's past did not stop him. He pressed on by God's grace, focused on the calling and prize God had for him. So, ganun din po tayo. Dapat, ang nakikita natin ay yung prize na naghihintay para sa atin. Kasi bawat isa po tayo sa atin, may prize yan na bibigay sa ating Panginoon, di po ba? At alam na alam din po ni Lord kung ano yung mga pinagdadaanan natin. So,
Huwag po nating hayaan na yung mga nakaraan natin ang maging dahilan para hindi po tayo magpatuloy. Dapat po yung mga nakaraan natin, kumbaga, kunin po natin doon kung ano yung natutunan natin. And keep pressing forward. Huwag na po tayo manahan doon kasi never na po na maibabalik yun. And alam niyo po, pinatawad na yun ng Panginoon. At ngayon po, patuloy pa rin niya tayong iniingatan. Patuloy na nandyan siya para sa atin. He will never leave us nor forsake us. Amen po ba? Amen. Next. Yan. So, conclusion na lang po. Sige, sabihin po natin. Sabihin mo sa katabi mo. Forget what's behind. Reach for what's ahead. Keep your eyes on Jesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, keep your eyes on Jesus. Tama? Keep your eyes on Jesus. Amen. Dapat Amen. siya lang, amen? Dapat siya lang priority, amen? Amen. Dapat siya lang tinitignan mo, amen? Amen. Amen. Yan, dapat ganon. So, dito po, your story is not over. God's grace is leading you forward to victory. Hallelujah. The best is yet to come. Gusto niyo po ba yan? The best is yet to come. Amen. 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 So, alam niyo po, tayo po tayong lahat at magpuri po tayong muli sa ating Panginoon. I-declare po natin yung kanyang goodness. Diba? The best is yet to come. Diba? Andyan lang yung pinaka-best para sa atin. At para maranasan po natin talaga yon, keep pressing forward at ang maging sentro ng buhay po natin dapat ay ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen? Amen. Sige po. And praise God sa buhay ni Sister Luz. Wow, gitarista na rin po natin ngayon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Akala ko si Kuya Boy ang magiging drummer eh. Pero mas nauna pa si Sister Luz na naging gitarista. Diba? When the time is right, kay the Lord will make it happen. Mine. Diyos ka saan? The last one. Ipunin po natin si Lord. Damin po natin ang kanyang presensya.